Ang kinatawan ng Sagip Party List na si Rodante Marcoleta ay naglunsad ng House Bill 174 na naglalayong ipagbawal ang cross-ownership sa pagitan ng mga distribution, utility at generation company. Ayon sa kasalukuyang batas, pinapayagan ang mga distribution utility na kumuha ng maximum na 50% ng kanilang pangangailangan sa supply ng kuryente mula sa isang kaugnay na kumpanya o generation company na kanilang pag-aari rin. Gayunpaman, sinabi ng mga mambabatas sa panukalang batas na ito na ang kasuklam-suklam na paglabag sa EPIRA, sa pamamagitan ng kanyang IRR, ay pinapayagan ang Meralco na patakbuhin ang monopolisasyon sa industriya ng kuryente, sa pagsasakripisyo at pinsala sa kanilang mga mamimili. Binanggit ng panukalang batas ang kaso ng Manila Electric Company o Meralco, na kontrolado ang pamamahagi ng kuryente sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan na kumakatawan sa 75% ng kabuoang ekonomiya. Ayon sa panukalang batas, pag-aari ng Meralco ang Powergen Corporation, na may-ari ng mga shares sa mga planta ng pag-generate ng kuryente sa Quezon, Sarangani, at Zamboanga. Bukod sa mga shares na ito, nakipagkasundo rin ang Meralco sa San Miguel Corp para sa isang 1,200 MW coal plant sa Mariveles, Bataan. Usapan natin ngayon si Congressman Marcoleta at saka si Senator Tulfo. Sa isang radyo interview, pumalag itong si Congressman Marcoleta sa sinabi niyang pambubuli ni Senator Tulfo, hindi lang sa mga kapwa niya senador, kundi pati na rin ang mga kongresista sa mababang kapulungan. So, ano ba ang dahilan sa pagpalag? Bakit nambubuli itong si Senator Tulfo at bakit pumalag itong si Congressman Marcoleta? Okay, pakinggan na natin itong video na kung saan pumapalag si Congressman Marcoleta at mamaya ipapaliwanag ko ng buo. Sana maging tapat tayo. Opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Oo. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado, ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya, ibahin niya kami. Oo. Ibahin niya ako. Okay. Wag niyang, sana sinabi niya sana na, sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero masakit din yun, kahit hindi niya nilalahat eh. Pinukoy din eh. Opo. House of Representatives eh. Tama, buhay, kabuuan eh. Pero doon sa punto kung teka, kasi parang lagi na lamang lumalabas, ito, sana wag na may pagdamdam ng may mga tinatawag kasing mga Tulfonatics na hindi na po tinitignan kung tama o mali. Basta sila makapabor lang sa kanila. Sana pag-aralan nyo rin mabuti, baka mamaya nagagamit din kayo kasi lagi po itong viral sa social media eh. Kapag ka nagsalita, may mga operator po siya na talagang hinahype ang lahat na sinasabi niya sa social media, Kong. So, dapat sana aralin din. Opo. Pero ito tungkulin ni Senador Tulfo na ipaliwanag. Halimbawa, Ayan. doon sa DICT hearing namin. Opo. Okay, so ganito yung issue. Sa DICT, lumalabas na itong si Senator Tulfo. Gusto niyang maglaan ng 500 million pesos budget sa DICT para sa cyber space, para depensa sa mga hackers kasi madalas ngayon ang pag-hack sa mga government websites. So, yung kagustuhan ni Senator Tulfo na mabigyan ng 500 million budget ang DICT, hindi nasunod. So dahil hindi nasunod, yun na. Nagsalita na si Senator Tulfo at
sa according to Congressman Marcoleta, ang sinisisi ni Senator Tulfo ay ang mga kongresista sa mababang kapulungan. So, yun. Doon na pumalag si Congressman Marcoleta. Sa pagtatanong ni Congressman Marcoleta sa mga senador, kasi nangyari na yan sa bicameral conference sa bago aprobahan ng budget. Yun palang 500 million na yun, ay galing doon sa confidential funds ng DNR na 1 billion. So, ang proposal ni Senator Tulfo, ang 500 million ilaan doon sa DICT para magamit sa cyberspace, cyber defense. Yang nangyari, ang mga kapwa senador ni Senator Tulfo, sila ang umayaw. Hindi sila pumayag. Yun ang paliwanag ni Congressman Marcoleta. Kaya sabi niya, masakit para sa amin na kami sa mababang kapulungan, kami ang sinisisi. Kaya sabi niya, kung kaya mong bulihin ang kapwa mo senador, wag mo kaming, ibahin mo kami, ibahin mo ako. Yun. So, diyan ako bumibilib sa paninindigan ni Congressman Marcoleta. Well, ito si Senator Tulfo, yun na yun. Yun na po ang kanyang style. Okay? Marami na siyang nagkabanggaan ng mga senador. Nung maalala ko, Senator Pia Cayetano, minsan si Senator Bato nga, sa isang hearing nila, nag-walk out. Nag-walk out si Senator Tulfo sa hearing. Nandun si Bato. Wala, nag-sorry na lang si Bato. Anyway, ganon. Kanya-kanyang style yan. Bago nga lang, mainit na issue yung bangayan ng mga PMA generals, PMA graduates, at saka ni Senator Tulfo. Yung bang nagmanifesto ang mga PMAers pagkondena kay Senator Tulfo. Sa ngayon, 3 days ago, ang na-monitor ko, more than 500 na yung nakaperma sa manifesto. Baka ngayon, sobra 600 na. Kasi gumugulong pa rin yung manifesto na yun pag kondena kay Senator Tulfo sa kakulangan sa respeto sa mga men in uniform. Kasi tinawag niyang duwag ang isang sundalo na gusto niyang interviewin sa kanyang program. Kaya lang ang sundalo nag-request nga, "Sir, nasa combat operation ako. Pwede ba sa sunod na lang kita sagutin dahil nasa delikado, nasa critical areas kami." Yun na. Nagalit na si Senator Tulfo at pinagsabihan duwag yung sundalo. Later yung sundalo na yun namatay. So isa siyang bayani kasi namatay siya nakikipaglaban sa mga terorista na BIFF sa Maguindanao. So yun po. So nag-react ang mga men and women in uniform, pinangunahan ng mga PME graduates, kaya nagkaroon ng manifesto. So, kanya-kanyang style. But, ganahan ko yung itong paninindigan ni Congressman Marcoleta na kung saan ang tama, doon siya. Kaya sabi niya, huwag niyo kaming ibahin niyo kami.
So, dinipensa niya ang mga kapwa niya kongresista dahil wala naman silang kasalanan doon sa nawala na pundo. At saka, ito, paliwanag pa ni Congressman Marcoleta, kinausap daw niya si DICT Secretary Ivan Uy. Ano ba talaga ang problema sa DICT? Ang sabi ng Secretary, ang problema yung structural setup ng DICT o itong internet natin na napakabagal. Kahit daw 10 billion pesos pa ang ilagay mo para sa cyberspace, so, cyber defense. Kung hindi ma-improve yung structural yung setup ng ating internet, may level pala yan eh. 3 levels. So, dapat yun ang unahin. Kasi pag hindi yun ayusin yung structural problem, baliwala rin yung pondo para sa cyber space defense. Kaya yun, ang mga paliwanag at totoo nga na isa tayo, Pilipinas, isa tayo sa pinaka mahinang internet speed sa buong mundo.